Balikan natin ang special report kaugnay sa minimum wage ng mga trabahador ngayong papalapit na po ang Labor Day sa Mayo 1. Hanggang saan nga ba ang mararating ng kasalukuyang minimum na sweldo? Sapat ba ito sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino? Alamin natin sa maliit na balitang hatid ni Athena Imperial. Kaya mo bang buhayin ang pamilya mo na may 5 anak kung ang sweldo mo ay 456 pesos na minimum wage sa NCR? Ang sagot ng Partido Manggagawa, dinaan nila sa survey at pamamalengke. Si Lynn, may 5 anak na nag-aaral at isang minimum wage earner. Susubukan niyang pagkasyahin sa pamimili ng pagkain ang 228 pesos, kalahati ng kanyang buwan ng kita. Ang kalahati raw kasi, inilaan na para sa bayarin sa tubig, kuryente, gas, renta sa bahay at iba pang gastusin ng kanilang pamilya. Kaya unahin ko yung bigas kasi pinaka-importante yung bigas. Okay, sige. Dito tayo sa pinakamahal sa kuya. Ito, 2 kilo. Kumbaga ito, tipid na kasi. Kumbaga Dadami siya, aalsa siya. Ang 2 kilong bigas, pang isang araw lang daw ng pamilya. Sunod na pinag-isipan ni Lynn, ulam para sa tanghalian at hapunan. 14, 15, 16, 17, 18. Hanggang dinner na po to kasi 7 kami. So dahil mas mura yung tulya sa halip na tahong, Tulya na lang po bibilhin ko, 30 kalahati. Di hanggang gabi na rin yung may sabaw kami. sa puntong ito, 82 pesos na lang ang natira sa 228 pesos ni Ate Lynn. Pilit pa niya itong pinagkasya para sa iba pang sangkap ng ilulutong ulam. Dapat may bawas, te. Walang dagdag na may isa. Ang natirang salapi sa kamay ni Lynn, ipinambili niya ng prutas, ang magsisilbing panghimagas ng pamilya. Ngunit dahil mamamasahe pa si Lynn pa uwi sa Fairview, 20 pesos na halaga ng saging na lang ang kanyang nabili. Mahirap, napakahirap. Sa pagkain, tipid na to. Minsan kulang pa yung 2 kilong bigas. 7 kami. Kung ano, minsan pinauna na lang namin yung mga bata kumain. Kaya para sa partido ng manggagawa, starvation wage ang minimum wage. Base sa survey na ginawa ng grupo sa kanilang mga miyembro, lumabas na mahigit sa 1,200 pesos ang cost of living ng isang pamilyang binubuo ng mga magulang at 4 na anak o 6 na miyembro. Wala pang nakalaang pera sakaling may ma-ospital sa pamilya, pang school uniform, libro o allowance, pang komunikasyon o cellphone at iba pang social security needs ng isang pamilya. Ang cost of living ang allowance ngayon ay nasa 1,200 na. Kaya yung 446 na minimum wage, ang laki ng gap. Kaya nga ibang panawagan namin, sinabi ng ating Pangulo na wala nga yung pagtataas ng sahod. Kahit man lang doon sa mababa ang presyo ng mga bilihin at mababa ang presyo ng kuryente, ng tubig, para makaagapay naman yung mga mamamayan. Kaya isinusulong ng grupo ang pagtatatag ng isang National Wage Commission na magsasaayos ng sweldo depende sa kasalukuyang cost of living. Sagot din ito ng grupo sa una ng pahayag ng DOLE na walang maaasahang wage hike sa Mayo 1 o Labor Day dahil sa rule on period of issuance of wage order. Athena Imperial, GMA News.